Sa darating na Lunes, Hulyo 22, muling ilalatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano ng kanyang administrasyon para sa bansa sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA. Mula noong huling SONA, naiulat na lumago ang ekonomiya ng 5.5% noong nakaraang taon. Bagamat mas babagal ito sa 7.6% paglago na naitala noong 2022. Inilarawan ng World Bank ang ekonomiya ng bansa bilang isa sa mga top growth performers sa rehiyon dahil sa mas malakas na demand, labor market at investment. Naging ganap na batas na rin ang mga panukalang batas na sumusuporta sa iba't ibang sektor. Kabilang na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na nagbibigay ng dagdag allowance sa mga guro, ang Free College Examinations Act, ang Tatak Pinoy Act na naglalayong tumulong sa mga negosyo, ang No Permit No Exam Prohibition Act, at ang New Philippine Passport Act. Sa kabila ng mga nagawa ng pamahalaan, patuloy itong humaharap sa samot-saring hamon, kagaya na ng iligal na pananatili ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, matataas na presyo ng bilihin, at mga suliranin sa sektor ng edukasyon. Pinagdadaanan din ng Administrasyong Marcos ang mga isyong pampolitika, kabilang na ang mga bitak sa Uniteam Coalition na mas lalong naramdaman noong nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Sa dami ng kailangang ayusin ng administrasyon, tinanong ng The Flame ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Anong issue ang dapat mas pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos sa ikatlong taon ng kanyang pamumuno? Sana matupad, boss, kasi maraming mahirap ngayon. Yung mga bigas, 60 na. Dapat maging 20 kilos. Yung mga presyo ng mga bilihin, kailangan yung dapat natin yung tutunan ng pansin para naman makakaginhawa naman ibang mahirap na yan. Kailangan yung presyo ng bigas, gasolina, kuryente. Ayan ang mga unang gasolina ang kauna-unahan para bumaba lahat ang produkto ng bilihin. Ang bakuna ng African Swine Flu, kailangan maayos, mabigyan ng pansin para makapagsimula yung mga hog raiser. Saka yung mga pits, kailangan ibaba. Masyadong mataas. Kaya hindi makapagsimula yung mga pagpamanok. Yung pagtulong sa may hirap ganun, tapos yung mga bilihin dapat bumaba siya, hindi na yung tumaas pa. Kasi mas lalong naghihirap ang mga Pinoy ngayon. Katulad ko, housewife lang ako, yung asawa ko lang naghahanap. Yung sahod niya, tama lang halos kulang pa sa amin. Siyempre, may dalawa kong anak. Siyempre, ang inihiling namin, yung sa susunod ka panunungkulan niya, yung pagbaba ng gasolina. Yun lang yun. Yun yung pinaka-the best. Isipin mo, agricultural country tayo, pero isa tayo sa mga bansa na pinaka-nagugutom. Napapalibutan tayo ng mga tubig because we are archipelagic country. Pero bakit hanggang ngayon nahihirapan pa rin tayo na masustain o magkaroon ng isang klase na pamumuhay kung saan nagiging sapat sana yung mga pinakain natin. Ang daming missing person or mga bata, even matanda, na hindi niya napagtutuunan ng bansin, hindi niya napapahanap sa gobyerno. Sana yung matupad niya yung sinabi niya dati na bumalik ulit sa mababang presyo yung ating bigas. Nahihirapan yung mga tao sa dami ng pinapagawa sa kanila bago nila makuha yung kanilang pera galing sa 4Ps. Matagal, mga kalahating taon muna bago maibibigay. Tsaka kailangan kasi ng tao yung sa 4Ps kasi una, di ba, pangailangan nga kasi kaya nga nagka-4Ps dahil sa mahirap na pamilya. Tulad yung di na pag-aral yung mga anak. Yun sana yung magandang may niya na maayos na issue na yun. Kasi hindi naayos talaga hanggang ngayon. Because I'm a teacher, I think dapat na yung tutukan yung education. Kasi yung curriculum ngayon hindi maganda at kita naman sa resulta ng PISA, tayo na yung pinakahuli. Lahat naman kasi ng mga professions, teacher ang nakasalalay sa teacher. So dapat maganda yung structure ng education natin. Para makahay ng magagaling na teachers, dapat ay maganda yung compensation, parang ganon. Dapat tutukan nila yung ganyan. That's it, agriculture.
ang sunod. Kasi dapat ayusin yung ano natin, food production. Tulungan yung farmers sa grassroots level. Hindi yung lang tayo, pag kinulang tayo, magdidepend lang sa import. Kasi nandito naman sa atin yung resources Yung importante lang talaga tutukan siya. Para po sa akin, ang gusto ko pong pagtunan ni President Marcos yung pagtaas ng sahod. Kasi nakaka-apekto siya. Mababa yung sahod and then yung cost of living mahal. Since legally speaking, atin ang West Philippine Sea, not to mention na it is part of our exclusive economic zone, and we exclusively have the right sa lahat ng natural resources from there since the beginning, I urge Pangulong Marcos to push to more diplomatic conversations regarding West Philippine Sea sa kanyang ikatlong taon na pamumuno.